ng 1,000 bill dyan, pwede nyo pala ipapotocopy yan. Damihan nyo na. Tapos ipangbayad nyo. Tapos sabihin nyo, oy, considered to na original. Ay, di yan lang palang paraan na yumaman tayo mga Pilipino. Bakit pa tayo naghirap-hirap pa dito? Kung kailangan din pala photocopy mo lang at considered na yun na maging original. Ganun lang pala kadali. Ba't ang bobo natin noon, hindi natin alam? Bakit ang talino nung nagsabi niyan ngayon? Ito ginagawa nilang katatawanan. At hindi nila namamalayan yung mga pwedeng sumakay. Kasi ito kasi sinasakyan nila, no, sumasabay sila sa kung ano yung issue, kung ano yung trending. So hindi nila namamalayan. Katulad nung nagpa-photocopy ng isang 500 at yun, pinost niya. So akala niya, biro lang, akala niya parang chok-chok lang niya. Pero hindi niya alam na siya ay pwedeng sampahan ng kaso. Dahil ipinagbabawal po. Inupo namin si VP Sara at hindi kayo ang nagpaupo niyan. Kaya tigil-tigilan nyo na yung katarantaduhan na pag-impeach ni VP Sara dahil hindi kayo ang nagpaupo sa kanya. Kami yan, kami ang may karapatan niya. Sabihin nyo na kayong nagpopo, kayo lang may karapatan. No, halimbawa, paano kung pamatay ng maraming tao? Paano kung gumawa ng hindi maganda? So ibig sabihin wala ring karapatan yung mga taong hindi bumoto sa kanya. Malaya niyang gawin ang bagay na gusto niya dahil walang karapatan yung ibang taong manghusga sa kanya dahil kayo lang ang may karapatan. Grabe mga boss, lalong umiinit at tumitindi ang usapin tungkol sa impeachment laban kay VP Sara. At eto nga mga boss, pakikinggan po natin dahil maaaring narinig nyo na pero hindi nyo na pansin. So ayan, sabay-sabay po natin pakinggan. Noong ika-22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 batang mag-aaral at ikinasugat ng marami pang iba. Ang mga salarin, mga minor de edad, sa kabila ng kanilang murang edad, agad na kumilos ang mga otoridad upang ipatubad ang mga umiiral na batas. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagpigiging bata ay hindi nangangahulugang walang pananagutan. Ang pananagutan ay umiiral, pagamat iba ang paraan ng pagpapatupad nito sa ilalim ng batas. Kamakailan, isang pasahero ang inaresto sa airport at kinasuhan matapos itong magbiro na may bomba sa kanyang bagahe dahil mahigpit na ipinapatupad ng mga otoridad ang patakarang zero tolerance policy sa anumang pagbabanggit ng bomba o anumang pampasabog. Sa isang hiwalay na pangyayari noong Mayo 2020, isang public school teacher ang inaresto, pinusasan at kinasuhan ng NBI sa Zambales matapos magbiro na magbibigay ng pabuya sa sinumang papatay sa presidente ng Republika. Ano ang prinsipyo dito? Ang pananagutan ay pinapairal sa lahat, bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkulan. The prosecution comes before you today to present evidence. So yun lang naman ang gusto kong iparinig sa inyo mga boss. Napakalinaw at napakaganda ng mensahe na yun para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Binanggit niya yung mga nangyayari na yun na kung saan lahat ng binanggit niya ay naharap, no? Kumbaga nahuli sila. So dito, hindi porket isang nanunungkulan sa pinakamataas na posisyon o di kaya isang opisyal ay pwede na magsalita ng hindi maganda. Katulad ni Vice President Sara Duterte na nagsabi na kung saan nangontrata siya ng isang mamatay tao para ipapatay, no, si PBBM at ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan kapag siya ay mapatay. Di ba? So, kaya yan, kailangan talaga patas, hindi porket nanungkulan ay hindi na matulan, hindi na dadaan sa batas, no? Hindi na magkakaroon
ng kasalanan. So kailangan mahirap man o sino man na kaposisyon man sa mataas na posisyon, no, may kaya man o wala, kailangan manaig, no, kailangan umikot yung batas para sa atin lahat, no. Kung gumawa ka ng kasalanan, kailangan mong harapin. Kung wala kang kasalanan, walang magagawa ang batas, di ba? So dito mga boss, napakaliwanag. Kasi kung sakali na hindi nila gagawin to, siyempre tayong mga nasa baba, iisipin natin na ang kaya lang ng gobyerno papanagutin ay yung mga walang kakayahan. Diba? Yung mga ordinaryong Pilipino lang ang kaya nilang papanagutin. Kung hindi mangyari na mapanagot, no, yung nanunungkulan sa mataas. Dahil magiging sample na yan sa atin na sabihin natin, bakit kaming mga mahihirap pagka nagbanta lang, huli agad. Tapos yung mga opisyal pag nagbanta, wala, di ba? So napaka-unfair naman nung batas kung ganun. Parang lumalabas na yung batas ginawa lang talaga para sa mga ordinaryong Pilipino, di ba? So ibig sabihin, pabor na pabor sa mga may kakayahan at sa mga opisyal. Kundi ang kaya lang ipatupad yung batas sa mga katulad natin na mahihirap. Diba? Ito pa mga boss, no, pakinggan nyo po yung tanong ni Senator Robin Padilla. Po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Yun lamang po. Maraming salamat po. Okay, napakalinaw, no? Ang tanong ni Senator Robin Padilla sa witness ay kung nakausap niya yung talagang kumuha ng video, yung nag-video kay BP Sara, di ba? So, alam naman natin lahat mahirap kung kakampi mo yung tao, siyempre hindi mo basta-basta makuha yung opinion niyan at lalong-lalo na iiwas yan, di ba? Mahirap talaga yun Pero eto kasi mga boss na kung saan, siyempre video yan, nasa internet yan. Nakikita yan ng kahit sinong Pilipino na gustong panoorin ng video na yan, di ba? So dito kasi dapat kapag ganyan, kasi ang tanong diyan, no, ang dapat diyan kung ito ba'y legit na talagang video, hindi AI. Kasi ngayon kita nyo naman ang daming mga video, ang daming mga fake news na gawa sa AI, di ba? So yun dapat ang i-confirm doon kung ito ba ay totoo, no, ito ba ay legit na video, hindi ba ito AI, no? Kasi kung kakausapin mo, hahanapin mo yung nag-video, mismong kumuha ng video, so mahirapan ka dun, maaaring itago, no, maaaring magtago. Kasi hindi mo basta-basta makausap yun Kung hahanapin mo naman yung original na video, hindi mo rin makukuha yun basta-basta. Ay halimbawa, ayan katulad niyan sa akin mga boss, di ba? Gumagawa ako ng video, walang nagbibideo sa akin, kundi sarili ko lang din. Sarili kong sikap. Baka maya walang nagbibideo dun, di ba? At isa pa mga boss, no? Eto katulad ng ginagawa ko ngayon, eto yung original. Pag na-upload ko na ito, hindi na yun ang original. Ang hirap kasi hanapin yung original, lalong-lalo na ngayon, hindi na uso yung nag-save ka, nagtatago ka ng mga halimbawa itong video. Kasi pag ito yung na-upload ko na, para sa akin, wala na itong pakinabang dito sa cellphone ko. Kaya kailangan ko nang i-delete. Kasi mapupuno lang. No? Baka umaya, ma-full storage yung cellphone ko hindi na ako makagawa ng panibagong video.
'Di ba? So mahirap hanapin yung original. 'Di ba? Hindi mo basta-basta makuha yung original. Ito yung pinakamalupit mga boss. Pakinggan nyo to. Ito yung reaction na ng mga kababayan natin, no? So ayan, pakinggan nyo po. News para sa mga OFW, hindi na natin kailangang magtiis dito sa ibang bansa. Hindi na kailangan nating magtiis dito na malayo tayo sa ating pamilya para mamasukan bilang isang OFW dito sa ibang bansa. Hindi na natin kailangan magkuskus pa ng iniduro, maghugas ng puwet ng mga anak ng Arabo. Simple lang pala ang paraan para tayo yumaman. Kung may pera kayo dyan, ipapotocopy nyo na. Damihan nyo. Kasi kung napanood nyo doon sa impeachment doon sa Senado, nakita nyo ba yung sinabi? Ang sabi doon, photocopy is considered as an original. So considered siya na original. So kung meron kayong 1,000 bill dyan, pwede nyo pala ipapotocopy yan. Damihan nyo na. Tapos ipangbayad nyo. Tapos sabihin nyo, oy, considered to na original. Ay di yan lang palang paraan na yumaman tayo mga Pilipino. Bakit pa tayo naghirap-hirap pa dito? Kung kailangan din pala photocopy mo lang at considered na yun na maging original. Ganun lang pala kadali. Ba't ang bobo natin noon, hindi natin alam? Bakit ang talino nung nagsabi niyan ngayon? Bakit ngayon lang niya sinabi sa atin na pwede pala yun? Considered as an original. Pwede pala yun. Kaya kayo dyan mga OFW, umuwi na tayo. Umuwi na tayo at meron tayong pera sa Pinas, ipapotocopy natin yun. Damihan natin ang copy. Punuin natin yung buong bahay natin ng photocopy ng pera. Di mayaman na tayong lahat. Wala nang naghihirap sa Pilipinas. Simple, easy way. O yun, narinig nyo ba? So para sa akin, hindi ito pamamahiya yung mga ginagawa nila ngayon na kung ano-anong pinopost nila tungkol sa photocopy. So ito ginagawa nilang katatawanan. At hindi nila namamalayan yung mga pwedeng sumakay. Kasi ito kasi sinasakyan nila, no, sumasabay sila sa kung ano yung issue, kung ano yung trending. So hindi nila namamalayan, katulad nung nagpa-photocopy ng isang 500 at yun, pinost niya. So akala niya, biro lang, akala niya parang chok-chok lang niya. Pero hindi niya alam na siya ay pwedeng sampahan ng kaso. Dahil ipinagbabawal po ng Central Bank yung ganyan, no, yung pa-photocopy mo yung pera. So ipinagbabawal po yan. Baka hindi nyo alam, no, baka mamaya magugulat na lang kayo. 'Di ba? May dadaalaw sa inyo diyan, may kaso na pala kayo. 'Di ba? Kasi alam niyo po mga boss, siyempre ang nalilito kasi dito yung mga, siyempre yung hindi gaano nauunawaan, hindi gaano naiintindihan. Kasi ang photocopy sa korte, lalong-lalo na dito sa impeachment, ang photocopy ay maaaring i-consider yan sa original. Kasi mahirap hanapin ang original. Diba? Mahirap po hanapin ang original. Kasi lalong-lalo na yung video, hanapin mo yung original niya, eh baka may na-delete na. So, hindi mo na makuha yung original. Yung record na lang na in-upload yung makukuha mo. Diba? At saka inalaw naman yan, diba? Ng korte na yung pagkakatanda ko, yung Xerox, no, yung photocopy ay pwede yan, no? Tinatanggap nila yan bilang ebidensya. So magkaiba yung sistema eh. So hindi pwedeng yung pera mo, yung 1,000 mo, ipapotocopy mo, ibili mo ngayon kahit saan mong ibili, eh baka may sampalin ka pa. 'Di ba? Kasi hindi naman yun kailangan eh, kasi photocopy lang yun. Eh dito naman ebidensya yun eh. Ebidensya yung pinag-uusapan, hindi yung ibibili mo, 'di ba? Magkaiba yung sistema, no, magkaiba yung yung photocopy sa ebidensya at photocopy sa pera at sa mga ID. Kasi pag nag-apply ka, eh siyempre kailangan din yung original, 'di ba? So, ito kasi yung photocopy dito sa ebidensya ay ginagawang patunay na ito'y totoo. 'Di ba? 'Di ba? Ang lupit eh. Kasi yung iba, akala nila pabiro lang sila, hindi nila namamalayan na baka mamaya magkamali kayo, may kaso na pala kayong kinakaharap nang hindi nyo na
hindi nyo nalalaman dahil sa mga ginagawa nyo. Kaya lagi nga natin sinasabi na bago kayo gumawa ng kung ano-ano, kailangan pag-isipan nyo kung ano yung maging resulta nito sa bandang huli. Diba? So isa pa dito mga boss, Inupo namin si VP Sara at hindi kayo ang nagpaupo niyan. Kaya tigil-tigilan nyo na yung katarantaduhan na pag-impeach ni VP Sara dahil hindi kayo ang nagpaupo sa kanya. Kami yan. Kami ang may karapatan niyan. Nandito po ako para suportahan. ayun, mahaba yung video eh. So parang ano lang, yung maiksi lang ang kinuha ko. Yung point lang na sinabi niya. So dito kasi sabi nga niya, no, tigil na yung impeachment dahil walang karapatan ang kung sino man diyan dahil sila ang nagpaupo daw. So dito kasi mga boss, hindi pwede na sabihin nyo na kayong nagpaupo kayo lang may karapatan. No, halimbawa, paano kung pamatay ng maraming tao? Paano kung gumawa ng hindi maganda? So ibig sabihin wala ring karapatan yung mga taong hindi bumoto sa kanya. Malaya niyang gawin ang bagay na gusto niya dahil walang karapatan yung ibang taong manghusga sa kanya dahil kayo lang ang may karapatan. Ano ko naman? Alam naman natin mga boss na ako ay isa talaga ako sa sumuporta. Isa talaga ako sa sumigaw, no? Sa 2022 na eleksyon na kung saan pangangampanya ng Uniteam, kahit saan sila, no, kasama ako diyan. So isa rin ako sa bumoto kay VP Sara. 'Di ba? Huwag niyo sabihin kayo lang ang may karapatan. Bakit natanong niyo ba, no? Yung mga nagpapa-imbestiga, yung mga gustong i-impeach si VP Sara, hindi ba nila yan binoto? Hindi ba nila yan sinuportahan? Naku naman, minsan kasi pag-isipan naman yung sasabihin, hindi yung bara-bara lang, no, tira lang ng tira, hindi na iniisip kung ano yung resulta ng sasabihin. 'Di ba? Sabi nga niya, 'di ba? Ang linaw ng pagsasabi niya, tigil-tigilan niyo na yung impeachment kasi wala kayong karapatan diyan dahil kami ang nagpaupo diyan, kami ang may karapatan diyan. Hindi po pwede 'yun. 'Di ba? Kapag mali, kahit sino may karapatan na punain yung mali. Hindi porkit na kayo ang sumuporta ay lahat ng gagawin niyang hindi maganda kapag hindi naman sa inyo ay okay lang, di ba? Tapos pagka yan ang mahirap, no, pwede din pala natin sabihin na kaming mga sumusuporta kay PBBM na, no, ang sarap din sabihin na Huwag nyo rin pa-impeach yan. Huwag nyo rin isinusulong yung impeachment kay PBBM dahil kami rin ang may karapatan dyan at wala kayong karapatan. Diba? Mga ganun na, no? Parang walang kakwenta-kwentang mga salita. Kaya minsan pag-isipan natin kung ano yung mga sasabihin natin, kung ano yung makukuhang aral, no? Hindi yung bara-bara lang, no, lumalabas kung ano-ano lang sasabihin para makapanira lang. So dito kasi mga boss, hindi tayo naninira. Nagbabase tayo sa mga nakikita nating mga news, balita, di ba? So doon tayo nagbibigay ng opinion, di ba? Hindi tayo gumagawa ng fake news. So yun mga boss, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Noipiman. At sa mga bago dyan, huwag nyo lang po kalimutan mag-subscribe. At siyempre, share nyo lang ang video. So ingat po kayo palagi.